po. Magandang tanghali dito. 12:16. So, pagkatapos lang natin ng ating unang trabaho. May pangalawa pa, may pangtatlo pa. So, tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon sa Matthew 11:28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangangapagan at nangagubitang na nabibigatang lubha at kayo'y aking papahingahin. So, yan ang Matthew 11:28. So, yan po yung aking devotion. So, bagamat mabigat, dahil syempre bagong employer, bagong pakikisama, bagong tawag dito, lugar. So sinasabi ko na lang lagi sa Panginoon kung saan mo ako ilalagay. Ikaw yung nakakaalam, kasi ikaw yung ipinagdadasal ko na ilagay mo ako sa tamang lugar kung saan hindi mo ako mapapahama, dahil alam ko ikaw ang magpo-protect sa akin. So, ito ngayon, nagsimula na naman. Kasi pag sa Pilipinas, pag ikaw ay gusto mong umalis, pag nandito ka, gusto mong umuwi. So, kabaliktaran. So, yun yung buhay natin. Mayroon tayong mga bagay-bagay na kumbaga hindi kontento dahil nga sa isang lugar, pag nandun ka, gusto mo umalis. Pag nandun ka, gusto mo umiba. So, yun. Kaya, minsan yung mga buhay natin masyadong komplikado. So, salamat sa Panginoon dahil nandoon yung pagtitiwala. Kahit anong bagay ang nangyayari, kahit masalimuot, kahit may pagkakamali. So, kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon na siya yung magka-guide at pinahintulutan na nangyari yun sa buhay mo dahil may dahilan. So, tapang, lakas sa biyaya ng Panginoon, makakamtan at lahat ng mga bagay ay maiayon doon sa kanyang kalooban. I-align niya lahat. So, yun lang, keep praying na lang. Kasi minsan, pag ikaw ay hindi mag-pray, na ilagay talaga yung buhay mo sa hindi tama. So, lesson learned talaga na hindi pababayaan yung sa Panginoon, kasi syempre napapariwara. Kaya may nangyayari na hindi dapat gusto. At doon sa mga tao na ay humingi ng sorry, ganyan. Kasi nga, hindi naman natin ito kagustuhan. So, na lang tayo, mag-cope up. Ibig sabihin, babawi. So, yun na nga, break tayo dito. Dito mainit. Masyadong ang panahon ay paiba-iba. Mayroon minsan hindi masyadong mainit, pero may minsan mainit na pwede ka rin magluto ng itlog. Maluluto talaga. So, tipid sa gas. Pero dito baliwala ang gas kasi mura lang dito ang gas. Tapos hindi mo siya ma-appreciate yung weather kasi hindi ka rin makakalabas kasi paano kalabas kung sobrang init, tapos naulan ng alikabok. Kahapon umulan ng alikabok, ngayon iba-iba, hindi na ulan ng alikabok, pero mamayang hapon yan, dyan na naman. Tapos mahangin, tapos yung kapitbahay namin, yung tawag dito, na sinisira yung bahay kasi parang siguro papatayo ng bago. So parang mayroong machine na nagsisira. So 2 days, 3 days na siya, sira na lahat, flat na, wala na siya ngayon. Kaninang umaga mayroon pa. So yun. So okay naman yung family sa pagdarasal sa Panginoon. Okay naman. Ang anin lang ay yung sipag, tiyaga, at saka dedication doon sa iyong trabaho. Kasi syempre kung nakita naman siguro nila na ikaw ay hindi nagdadaya sa trabaho mo, so mabibigyan kanila ng pagkakataon at ikaw ay
igagalang nila yung respeto sa bilang isang tao. Bagamat iba yung inyong paniniwala, pero alam nila na ito ay tao, pumunta dito para magtrabaho. So, ganun. So, yung employer ko ng babae, dikitan nyo lagi yung among babae. No? Kasi doon tayo kukuha dito, ng respeto sa babae. Yung mga anak niya, mahalin yung trabaho para maging maayos din lahat. Walang problema. May konting problema pero masolusyonan talaga. So, gawin mo yung trabaho mo, yung gusto nila, yung ayaw nila, wag mong gawin. Kasi syempre, ilagay mo yung sitwasyon na ikaw yung stranger dito. Ikaw sa Pilipinas, doon sa pamamahay mo, ikaw yung reyna dito, ano ka, slave. So, ilagay mo kung saan ka nalulugar. So, gawin mo yung trabaho mo na maayos at keep praying sa Panginoon, bigyan ka ng lakas. Ako lagi yung ginagawa ko. Dahil nga yung kasama ko, yung ibang kwento na naman yun, yung kasama ko na ikakwento ko sa inyo. So, talagang yun ay patient, perseverance, talaga na paano sa sitwasyon na ito ay doon ka ilalagay. Anong gagawin mo? So, yung kasama ko kasi, mas matanda ako sa kanya ng 1 taon, pero mayroon siyang kapansanan sa tuhod. So, sabi ng amo ko, magtiis ka muna kasi papalitan natin siya. So, gusto mo mag-hire na ako ngayon na ipapalit sa kanya. Naghahanap kami, pero sabi ko, kakawawa naman kasi pareho kami naghahanap ng trabaho. So, kailangan talaga na patient kasi ang bahay ay first and second floor. May elevator, pero pagdating sa second floor, mano-mano mo aakitin. Kung nakalaan kami sa second and third, fourth floor, yun. So, masakit sa paa, masakit sa tuhod kasi akyat baba, ikaw yung akyat baba kasi hindi siya pwedeng akyat baba. So, kasi mamamaga yung tuhod niya. So, talagang kailangan patient talaga, understanding. So, pag ako ay nandun na sa point na ako ay nahihirapan, sabi ko, Panginoon, bigyan niyo pa po ako ng lakas na hindi talaga ako, sa totoo lang talaga, pag dumating na yung point na parang susuko na ako at parang maiinis ako, sabi ko, Panginoon, huwag mo akong bigyan ng ganong yung damdamin kasi syempre naawa din ako dito na pag siya ay umalis o saan siya pupunta, diba? So, magpapanibago na naman siya ulit isama. So, tinitiis ko siya hanggang siya yung susuko, hanggang siya magsabi na uuwi na po ako kasi masakit yung pa ako. So, yung may isa kong vlogger na pinapanood yung avocado na ilalagay sa langis. So, yun yung aming ginagawa. Yun na din shinare ko sa kanya. At sa bayaya ng Panginoon talagang kami ay nagkakasundo. Pero kasi yung kwento dati, yung unang kasama niya, hindi niya talaga siya nakasundo. So, sabi ko, bakit natin pahirapan yung sarili natin na araw-araw tayo magkasama kung hindi tayo mag-iimikan, kung ako'y magagalit sa'yo kasi hindi kita tutulungan o hindi mo naman ako tutulungan, ganyan. So, kailangan natin magtulungan. So, yun talaga, share ko lang talaga na ang pag-aabroad ay hindi talaga basta-basta. Yung pakisama, yung pasensya, yung talagang willing ka talaga, yung dedication mo sa trabaho, ganun talaga. Kaya sabi ko, kailangan natin magtulungan. Kung kailangan na magkaroon tayo ng yung productive na araw. So, gawin lang until tomorrow. Magbablog ako kung i-update ko kung ano yung nandito. Kasi, yun yung kaaliwan ko. Mamarites ko yung buhay ko sa inyo, okay? Sa mga kaibigan ko, huwag kayong mag-worry sa akin kasi okay naman ako dito. Kasi, by the protection of God na siya kung inaasahan, hinihinga ng tulong sa araw-araw, okay naman siguro at magiging okay in the name of the Lord. Amen. Sige na po, bye bye, maraming salamat sa inyo.
sa panonood.